Breaking news po mga kababayan, Raffy Tulfo muli na namang nagkalat sa Senado. Dito po mga kababayan, tila pumalag itong witness ng prosecution dahil po sa ginawa ni Raffy Tulfo. Diba nung nakaraan mga kababayan, si Gina Acosta tinawag na estupido. Ngayon po, si Ortonio naman tinawag na tanga-tangahan. At isa pa mga kababayan, tila ang gusto ni Raffy Tuplok na galing-galingan, napaka yawa, galing-galingan pag impeachment, tila nagbida-bida, tila feeling matalino, pero sa usaping flood control issue na trilyones ang ninakaw, napakatahimik. Dito libo-libo lang ang usapan sa sinasabi nilang paglulustay ni Sara ng pera. Ito ang lagi nilang sinasabi na gusto nilang palabasin na kung anong gusto ni Raffy Tulfo. Yun ang gusto niyang marinig sa testigo. Kaya dito mga kababayan, hindi na nakatiis ang testigo ng prosecution. Hindi na patumpik-tumpik. Niresbakan ang pagkabobo ni Raffy Tulfo. Ito po mga kababayan, panoorin nyo. Nakakahiya ito. Mamaya ipakita ko yung komento ni Jesus Duque na itong si Raffy Tulfo tila malapit nang magpa-check up sa isang psychiatrist para pag-aralan kung matino ba ang pag-iisip nito. Kasi gustong gawin ni Raffy Tulfo kontrolin yung mga tumitestigo dito sa kanilang gusto na gusto nilang sabihin na si Sara ay guilty. Ito po mga kababayan, magugulat po kayo dito. Natulpok ito Tignan nyo muna ito ha. Ito po. Magugulat kayo. Itong sinasabi niya. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito O mga kababayan, dito lumalabas daw na nilulustay yung pera ng taong bayan. Kasi nga, yung testigo dito ng prosecution, isipin nyo testigo ito ng prosecution. Hindi nila mapiga. Hindi nila ma-checkmate sa gusto nilang pamamaraan para ipin down si Sara. So dito, nabuljak si Tulfo dito na itong testigo, rumesback po. Panoorin nyo po mga kababayan yung buong video. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Limited. O nakita nyo, ang mga milyong-milyong Pilipino daw na offend dahil po sa paglulustay ng pera. Hoy, Tulfo! Sabi ng mga tao. Ba't ang galing-galing mong magyawa-iyawa? Magsalisalita ng ganyan na offended. Pero sa flood control issue, napakatahimik mo. Ang galing mong makisawsaw sa usapan ng mag-asawa, mga nakawan ng mga lupa, mga agawan ng mga kamag-anak ng mga ari-arian. Mga kababayan, kaya dito nabuljak si Raffy. O tignan nyo yung buong video magugulat kayo dito. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para
mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. O ayan mga kababayan, tila ba pinapalabas ni Raffy Tulfo itong kini-question niya na testigo, walang kaalam-alam, aanga-anga. 'Di ba? Si Gina Acosta pinahiya din at ininsulto ni Tuplok. Itong mga tulpok na ito mga kababayan, sa totoo lang, mga budol ito. Ito po yung reklamo ng mga milyong-milyong mga kababayan natin na kung dati-rati sa kanilang programa, sa radyo, sa telebisyon, nung sila ay tinitingala ng taong bayan. Isa rin po ako sa mga naniwala dito, mga kababayan, sa kanilang patulong-tulong na kunwari pala na pag nandyan ay binatukan na ni chairman na matapang yung siga-sigaan sa kanto. Yung kagawad na bagong panalo na binatukan yung isang kapitbahay dahil sa hindi pagkakaunawaan sa parking. Nandyan yung mga tuplok mga kababayan na bida-bida na akala mo mga Superman, Captain America na bigla na lang susulpot at tila mga superhero ng bayan ng Pilipinas. Pero mga kababayan ngayon, grabe. Magtataka ka. Bakit sa trilyon-trilyon na nawala sa flood control issue, sa dami ng mga kasabwat, wala kang marinig sa kanila na mga bira. Kung baga kung saan yung maleta, doon sila. Kung saan yung gatas, doon sila sisip-sip ng gatas. Ginagatasan tayong mga Pilipino. Binubudol tayo ng mga ito mga kababayan. Hindi ba kayo nagtataka? Mga bobolista, mga tulpulista. Bakit ang bobobo nyo? Bakit nirarakit na tayo ng mga ito? Nagbubulag-bulagang kayo. Ano ba ang pinakain sa inyo? Mga bobolista, tangalista, pinkilista, gumising na kayo. Baka pati kaluluwa nyo mabudol na rin sa panlolokong ito. Nakita nyo naman mga kababayan, si Sara ang kanilang hinahabol. Nang lustay daw ng pera ng bayan. Pero ilan na ang nagpakita na testigo ni walang mga matibay na ebidensya ang kanilang nakita. Puro presumption, puro turo, puro ganyan, puro subo, puro yaw-yaw. Kaya dito mga kababayan, wala pong mapitik si Raffy Tulfo. Nang pahiya na lang ng tao. Hindi niya kasi mahuli at ma-checkmate itong si Ortonio na prosecution, mga kababayan, na ginigisa. Sabi nga ni Ortonio, wala akong masamang ginawa sa trabaho ko. Kung ano lang yung description ng trabaho ko, yun ang susundin ko. Ba't ako lalampas? So dito mga kababayan, lumalabas na itong si Raffy Tulfo mga kababayan, walang makuha, walang matumbok, walang solidong banat. Kaya nababanatan ng taong bayan. O tignan nyo, pumalag po yung witness dito mga kababayan. Napahiya si Tuplok dito. Ulitin nga natin.
With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapa-chemo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ang perang bata, Raffy Tulfo, napaka-common sense naman. Kung ikukumpara natin yung utak mo kay Robin Padilla, mas maraming humahanga kay Robin Padilla kaysa sa inyong dalawang magkapatid. Dahil yung mga utak nyo tila na tambakan ng maleta. Kumbaga, na maleta yung mga utak nyo. Di ba mga kababayan? Saan ka nakakita? Informante, may nagkikimo. Informante sakitin. Bobo ba si Sara na kumuha ng intel na sakitin? Kukuha ba yan ng PWD, pipilay-pilay, na kumukuha ng mga information para maging safe si Sara? Hindi ka nakikinig kay Robin Padilla na napakahalaga ng mga aliases. Maski yung uncle ni Bam Aquino na si Ninoy Benigno. Mga kababayan, nakita nyo po, Marcial Bonifacio ang kanyang alias para lang makauwi ng Pilipinas. So dito mahalaga ang alias. Yung mga tinatawag na bayani natin, may mga alias, hindi sinasabi ang tunay na pagkakakilanlan. Kasi nga, baka sila ay matuntun ng kalaban. Yan ang kahalagahan ng mga alias sa confidential fund. So dito, hindi pwedeng ilagay ang tunay na pangalan. Pati nga yung mga makakaliwang kanan, makakaliwa na grupo, may mga alias. Meron ngang mangkanor, babaero, mahilig sa chika bebe. Meron ngang nagtitip dyan na may alias na mangkanor. Diba? Magpa-picture lang, may tip agad na 200,000. Sino kaya yun? So dito mga kababayan, kung ipaparis natin between Robin Padilla at itong dalawang tuplok na ito, wala sa kalingkingan sa katalinuhan ni Robin Padilla. So dito mga kababayan, makikita mo talaga ang babaw ng utak ni Raffy Tulfo. Talagang manlalait na lang at mamamahiya na lang ng testigo pag ito ay walang nakuha sa kanyang gustong sagot. Gusto niya kasing kontrolin ang mga testigo gaya ni Ortonio at Gina Acosta sa kanyang kagustuhan. Pero nung hindi siya masagot sa kanyang kagustuhan, ay nanglalait na lang. Pwede ba sa judge na ganyan mga kababayan? Sasabihin estupido, tanga-tangahan? I know that you are smart. Magaling ka. Ba't hindi ka nagtanong kung sakitin ba ang mga informanteng ito? Nagpakimo ba ito? Yawa na mga kababayan. Anong klaseng argumento ito, Raffy Tulfo? Kaya ka nababanatan ng taong bayan eh. Kunyari,
Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun ha, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. O, tignan mo mga kababayan, you're not making any sense at all. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sabi ni Ortonio, Raffy Tulfo. Hindi na nakapagpigil pa ang testigong si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio sa walang tigil na pagsermon at pangiinsulto ni Senator Judge Raffy Tulfo sa kanya at sa tungkulin niya sa OBP. Ayon kay Ortonio, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment. I actually did my duty at that time. I believed na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado, and I did my work based on what was tasked of me. Oh. Naintindihan mo, Rapi Tuplok, galing-galingan ka naman. Pag nandyan si Marcoleta, baka masampal ka dun. Baka mabuljak ka na naman, iiyak-iyak ka na naman. Boy, iyakin ng Senado. O ngayon, wala kang mapiga, hindi ka maka-checkmate, ano? O ngayon, nabeltahan ka. Dati itong mga tuplok na ito, mga kababayan, ginagalang at nire-respeto Halos sambahin ng mga Pilipino Dahil nga, ang akala ng mga Pilipino na natulungan ng mga ito, talagang sila yung tunay na matulungin. At sila yung mga superhero, pero nagkamali ang taong bayan, mga kababayan ko. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong sir. mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di na lang kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. Alam mo, Senator Raffy Tulfo, napaka-common sense lang. Tawagin mo si Lachica, si Colonel Lachica, para magkaliwanagan. Hindi si Ortonio ang iyong ginigisa. Kasi iniinsulto mo na siya Ginagawa mo ng punching bag yung tao. Ano ka? Sino ka ba, Raffy Tulfo? Meron ka bang karapatan na insultuhin yung witness dyan? Dahil hindi mo mapiga, hindi mo makuha yung gusto mo. Binubugbog mo na lang ito. Di sila chika ang tawagin mo. Inang magkarambolan na, ayaw nyo namang ipatawag. Sabi nga ng mga kapwa mo dyan, hindi na kailangang ipatawag si Colonel Lachica. Kasi nga, mga kababayan, malilintikan sila pag si Colonel Lachica ang kanilang ipatawag. Kasi may alam si Lachica, may alas na hawak si Lachica na hindi nila magugustuhan, baka biglang ibulgar sa Senado. Mga kababayan, yan ang katotohanan. Sabi nga ni Abante, naku, wag na, hindi na kailangang ipatawag si Colonel Lachica.
Pwede na sila Gina Acosta, sila Ortonio. Di ba mga kababayan ko? Si Kernel Lachiga ang iyong tawagin kung matapang ka. Sige. Yan ang sinasabi ng taong bayan, hindi si Ortonio yung binabanatan mo kasi ang kaya mo lang maliliit na tao. Nasanay ka sa programa mo na nakikipagbardagulang ka. Nakala mo ikaw yung pinakamagaling. Pinapahiya mo yung mga tao, hoy, hindi ka nasa radyo at TV. Nasa Senado ka. Isa kang judge dyan. Di ba mga kababayan? O nakita nyo po yung mga abogado ni Junior dito. Laging nasasampal ng katotohanan. O nakita nyo, may namamaos. May bumubulwak yung yung laway. May nagli-lipstick. Di ba mga tanga-tanga bobo? Mga bobo ano? Oh, ngayon sila chika ang tawagin mo para alam na, para malaman ang katotohanan. Ay naku mga kababayan ko, Rapi Tulfok naman eh. Ang galing-galing mo dyan. Nagmamalinis ka. Iyan ang sinasabi ng tao eh. O tignan nyo ha. Tignan nyo po ito. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Aba? Sir, that I Labaw na cannot naman answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Ala ka? Sir, Ala ka? for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Ala ka? Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at Ala ka. nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. O kita nyo mga kababayan, pinahiya niya si Ortonio. Nakakahiya daw si Ortonio sa school na pinanggalingan niya. Dahil nagtatanga-tangahan lang daw, hoy Tulfok, wala kang karapatan para sabihin yan sa isang witness na kagaya na ito Ortonio. Sino ka ba para maggaling-galingan dyan? Eh kaya na bibwisit ang taong bayan sa inyo eh. Kayong mga Tulfok kayo, kung saan yung gatas, doon kayo sisip-sip. Kung saan yung grasya, doon kayo makikihati. Kumbaga sa gatas mga kababayan, doon dodododo. Mga buwisit ano. Alam nyo nakakagigil mga kababayan no. Naging senador lang akala mo mga untouchable tubol na mga ito. Nakakabuwisit. Akala mo kung mga sinong mga tao. Di ba mga kababayan? Ang galing-galing nyo kay Sara. Ang galing-galing nyo magbatikos. Pero sa blood control, tahimik kayo. Kaya ka nababash ang taong bayan eh. Mga budol kayo eh, nakakabwisit eh. Yan ang sinasabi ng tao. O tignan nyo ha, yung komento ha. O tignan nyo ito. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot,
logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. With all due O, kita nyo mga kababayan ko, ang galing-galing magsalita. Na-offend ang taong bayan, mga Pilipino, dahil sa panglulustay ng pera na milyon-milyon. Libo-libo lang naman pinag-uusapan. Parang bobo naman ito, si Tuplok. O, tignan yung komento ha. Nakakabwisit ano, akala mo sinong magaling. Alam nyo na sa 2028, X na yan. Naku po mga kababayan, X na itong Tuplok na ito. Tignan nyo ha, ito. Parang nasa radyo lang ba? Ha 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 ha. Be prepared. Tuplok brother 2028 is waving. Hindi man masama loob ko sa sagot niya. Baka ikaw lang kasi hindi yan ang sagot na gusto mo, Mr. Robos. Nako po. Huli muna sa politika. Tulpo, leche. Nagmamagaling na naman ang tulpok. Parang walang maletang natanggap pa. Takot yan. Ginagawang YouTube. Taong bayan na naman. Napakagaling at napakatalino talaga ni BP Sara. Tunay na mayroong malasakit. Masipag, hindi magnanakaw, mapagmahal at higit sa lahat may sayad. Nako mga kababayan, mga tangalista. Ginagawang RTIA, Rapi Tulfo in action. Nako po. Akala ko nasa YouTube ako nanonood. Ha 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 ha. Rapi Tulfo action. Yawa ka. Kita nyo mga kababayan ko. Ano masasabi nyo mga kababayan? Nagmamagaling na naman si Tuplok. Akala niya nasa radyo siya. Akala niya katulong niya yung tao. Akala niya siya nagpapakain doon sa witness. Akala niya alipin niya yung tao. Nagmamagaling, ang galing-galing, singgaling, yahoo, yahoo. Yawa! Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy. Kaya wala ka sa kalingkingan ni Marcoleta. Kay Robin pa lang, wala ka na. Utak mo ang layo ng pagitan. Milya-milya yung metro. Kung itatabi yung utak mo kay Robin, wala ka sa pagiging henyo ng katwiran at katotohanan. X ka sa 2028. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Shout out sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga kababayan natin, especially kay Ma'am Mirna Aura. Ito po yung mga komento. Anong sinasabi? Watching from Australia, Solidad. Good morning, Kawander Gaspar Beltran. Ayan, Ma'am Lok Isip and Ma'am Mirna Aura, shout out sa inyong lahat. Salamat po. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa YouTube na ito. At sa mga bobolis at tangalista, magkomento kayo, iyakan na kayo. Ayan, kung sino man mga followers ni Rapi Tulfo, mag-isip-isip kayo kung iboboto nyo pa sa 2028 ito. Bali-balita, tatakbo na pagkapangulo. X na yan. Okay?